Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Purihin ang Diyos sa umagang ito sapagkat ngayon ay araw ng Biyernes. Praise God. At medyo isang araw ako makakapagpahinga uli. Kasi alam nyo, pag devotion talagang hindi talaga ako nakapagpapahinga talaga ng gusto kong pahinga. Talagang pagkatapos ng devotion, so yung para bukas ay pinagbubulay-bulay ko na yun. Pero salamat sa Panginoon. Sige, tayo umawit ng In the Center of Thy Wings. In the center of Thy wings, I will hide in Thee, hide in Thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of Thy wings. Minsan pa, in the shelter. In the shelter of Thy wings, I will hide. I will hide in Thee, hide in Thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of Thy wings. I will find Your loving kindness. I will feel Your warm embrace. I will hear Your voice, and I will rejoice in the shelter of His temple. I will find, hallelujah, I will find Your loving kindness. I will feel Your warm embrace. I will hear Your voice, and I will rejoice in the shelter of Thy wings. Minsan pa, will find Your loving kindness. I will feel Your warm embrace. I will hear Your voice, then I will rejoice in the shelter of His temple. I will find, hallelujah, Thy love. I will find Your loving kindness. I will feel Your warm embrace. I will hear Your voice, then I will rejoice in the shelter of Thy wings. In the shelter of Thy wings. Hallelujah. In the shelter of Thy wings. Hallelujah. Glory, hallelujah. Jesus, we praise Your name. Jesus, we praise Your name, Jesus. We worship You, Jesus. Hallelujah. 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 Ama, salamat po sa umagang ito sapagkat kami ay nakarating naman sa araw ng Friday. Salamat po sa 5 araw na
pag-aaral na sinamahan niyo po kami. Kaya muli, humihiling kami sa umagang ito, minsan pa, ang inyong patuloy na pagsama sa amin. Holy Spirit, patuloy po kayong sumama sa amin, magturo sa amin. Lord God, kayo po ang aming tagapagturo, tagapagpahayag. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, aming Diyos, Ama. Purihin po kayo. Pagpalain mga oras na ito, Panginoon. Buksan mo ang aming isipan at puso. Huwag mo hayaan makagawa sa amin ang kaaway in the name of Jesus. Hayaan nyo na kami manabik, Panginoon, sa inyong mga salita. Pagpalain mo ang umagang ito at oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Good morning po, Brother Alan Rocreo, Sister Samantha Francesca Perez, Sister Josefina Lumapad, Brother Oliver Martinez, Sister Morena Mateo, Brother Udi G. Velasco, at sa mga manonood pa lang, good morning po. Amen. Salamat sa Panginoon. Ready na ba kayo? Okay. Panibagong pag-aaral na naman ito. Kaya, hiling ko lang, habang tayo ay lumalalim, ay patuloy tayong mag-take down, magsulat, no? At balikan nyo yung video natin. Kasi yung totoo, ang prayer ko ay hindi nyo ito makalimutan. Sapagkat itong pag-aaral natin ito ay talagang in demand ito, lalo itong topic natin ngayon. Kaya, kumari lang ay maging alerto kayo, talagang mag-focus kayo. Sister Ami? Good morning po. Ang topic po natin sa umaga ito ay eternal security at ang text po ay John 10:26-29. 26. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. 29. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Amen. Salamat sa Panginoon. Bago natin isa-isahin yan, no? Isa-isahin natin yan, 26, 27, 28, 29. Iisa-isahin natin yan. Kaya bago tayo makarating sa eternal security. At hindi ko may papangako kung gaano tayo katagal dyan. Either na 2 days, 3 days, no? Mga 3 devotion. Kaya tayo hindi ko alam. Bago tayo pumunta ng verse 30. Ano yung verse 30? Ako at ang Ama ay isa. Bago tayo pumunta ron, kaya muna tayo sa eternal security. Kaya isa-isahin natin yung 26, 27, 28, 29. At yung topic natin, dito ko kinuha sa verse 28. Pakiulat si Tarami. Verse 28 ng John 10, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yun. Kailanman ay hindi na sila maaagaw sa akin ninuman. Diyan ko kinuha yung topic natin. Yung verse 28. Yan ang sikat na talata. Kasi yan yung tinatawag nilang eternal security. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. So, diyan ko kinuha yung topic natin. Binibigyan ko sila ng... Sarami pa kwalit mo yun. Binasa mo muna. 28.
Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Okay, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Next sentence. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Yun. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw ninuman. Diyan ko kinuha yung ating topic. Okay? Ready? Okay. Time na security ang topic natin. Ang pag-usapan natin, hindi tungkol sa nawawala ba ang kaligtasan o hindi nawawala. Uulitin ko, babagalan ko. Ang pag-usapan natin regarding eternal security, hindi kung nawawala ba ang kaligtasan, no? Kung nawawala ba ang kaligtasan o hindi nawawala. Yan ang pag-uusapan natin. Para maintindihan ng lahat. Kasi marami nag-interpret ng talatang yan. Ang sabi ng iba nag-interpret yan, yan daw ay sa langit. O nga naman, eternal security, eternal eh. Pag sinabing eternal, ay walang hanggan, pang walang hanggan. Sa kabilang buhay, eternal security. No? Sabi naman ng iba, ay sa paraiso. Marami nag-interpret ng talatang yan. Pero bago tayo pumunta sa 26, magkaroon muna tayo ng clarification. So, hindi usaping, ulitin ko, okay, makukulitan sa akin, hindi usaping nawawala ang kaligtasan o hindi nawawala. Narinig ko yung isang pastor, matapang pang na sumisigaw. Narinig ko minsan, sabi niya, kayo mga lingkod ng Diyos, mananagot kayo sa Panginoon. Pag ipinangangaral yung nawawala ang kaligtasan, talagang gigil na gigil siya. Talagang yun ang bilip niya. Hindi nawawala ang kaligtasan. Kalimitan sinasabi ko, ipinapaliwanag yan. Hindi yan nagtatapos sa salitang hindi nawawala ang kaligtasan. Porket may eternal security. Now, ano ba talaga ang tinutukoy dyan sa verse 28? Yun ba'y sa langit? Yun ba'y sa langit? Yung hindi ka maaagaw ni naman? Para maintindihan muna natin kung gana ay sa langit, tandaan nyo ang langit, walang kamay. Amen? Walang kamay. Yung paraiso, walang kamay. Kasi, ano ba talaga ang tinutukoy dyan? Yung binibigyan ko sila ng buhay at hindi na sila mapapahamak at hindi na sila maaagaw ni naman. Ano ba yan? Kamay ng langit? Okay. Basahin natin sa King James. Gamitin natin yung King James. Ikot mo natin. Bago tayo babalik sa 26. Okay, verse 28. Ano ba yan? Tapos, basahin mo rin mamaya yung 29. Okay? Ipauulit ko yan, Angel. Verse 28 po na. Ano ba yan hindi ka naaagawin? Langit ba yan? Pakibasa, Angel. John chapter 10 verse 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Okay. Kamay pala yan. Kamay pala yan. 29. Verse 29. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng ama. Kamay pala uli yan. Kamay pala ng ama yung 29. Yung 28 naman, kamay pala ng anak yun. Amen? Hindi yun langit. Kinuha ka lang yung topic na eternal security. Ibig sabihin, pag tayo talaga ay nasa Panginoon, talagang hindi tayo mawawala. Kanino? Saan? Sa kamay ng Diyos. Amen? Hebrew 10:31. Thank you, Angel. Mamaya ka na lang ulit.
Ay, okay, pambira. Bumati ka muna ng good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po. Lakas buhay naman. Magandang umaga po. Para ka naman, ano ko ba? Tulog ka ba? Magandang umaga po Ayun. sa ating lahat. Hebreo chapter 10 verse 31. 31. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Nakaulit. Hebreo chapter 10 verse 31. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Yun. Praise God. So, mas luminaw. Kamay pala yun. Sa King James Version, niya kasi ang original eh. Sa King James Version, kamay pala ang tinutukoy doon. Hindi kamay ng langit. Ang langit, walang kamay. Ang langit ay kinaroroonan ng Ama. Kinaroroonan ng Anak. Kinaroroonan ng ating Diyos. Sa kamay pala tayo, hindi mawawala. Hindi ba ako? Kamay pala yun. So tama pala yung sabi sa Hebreo 10:31. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Amen? Kamay pala yun. Hindi pala langit yun. Kaya tuloy, maraming nagpapaliwanag dyan. Kaya sabi ko sa iyo, hindi ito usapin kung nawawala ba ang kaligtasan o hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi usapin niya ng ano. Yan ang verse na ginagamit nila. Hindi ganun yan. Sabi ko sa inyo, ipinapaliwanag yan para maintindihan natin ano ba yan. Kung basta na mangangaral ka na matapang na pangaral, narinig ko sa radyo, mananagot kayo sa Diyos, mga pastor, ipinangaral nyo na nawawala ang kaligtasan. Hello? Magulos dili ka, iho. Ipinapaliwanag yan. Hindi usaping nawawala o hindi nawawala yan. Amen? As long na ikaw ay nasa kamay ng Diyos na buhay, safe ka. Amen. Parang wala akong, parang Sister Rami lang ako gusto ko rito. Lipat mo kayo, naharap ko kay Sister Rami. Ano ang sinabi ko? As long na ikaw ay nasa kamay ng Diyos ng buhay, safe ka. Amen? Amen. Yun ang pinakamagandang isipin natin dyan. Huwag nating isipin lagi na nawawala o hindi nawawala. Kasi yung iba, nawe-misconcept, nawe-mislead, nami-misinformation dyan. Amen? Hindi kasi ganun yan eh. Hindi basta ganun yan. Iba yung turo ni John Calvin, iba yung turo ni, nakalimutan ko na. Amen? Romans 8, verse 1. Yeah. Nagpapasimula pa lang tayo, ha? Hindi pa tayo pumapasok sa ating pinag-uusapan. Introduction pa lang ito ng topic natin. Amen? Romans 8:1. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Amen. Oh. So, dito mas malinaw, hindi pinag-uusapan uli kung nawawala o hindi nawawala. As long na ikaw, as long, pinagdidiinan ko to, as long na ikaw ay nakikipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa. I mean, as long na ikaw ay nakay Kristo, safe ka. Hindi na raw hahatulan ang nakapag-isa na kay Kristo. Anong hatol yun? Yung Hades. Kasi talaga ang tao, ang destination niya, kung hindi namatay si Kristo sa krus, ang destination niya ay papuntang impyerno. Kasi ang pagsuway
ay kasalanan. At ang kasalanan ay papunta sa kamatayan. Naunawan? Ang pagsuway ay kasalanan. At ang kasalanan ay nagdudulot ng kamatayan. Kaya, kung hindi namatay si Kristo sa krus, hindi tayo natubos, dire-diretso tayo, 3 points, tayo sa impyerno. Pero anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa niya? In-intercept niya. Nagmadali siya. Para lang tayo ay magkaroon ng ransom. Matubos tayo. At babawi niya uli tayo. At magkaroon uli ang tao ng pag-asa. Pag-asa na muli siya makapili kung siya ba'y mananampalataya, maniniwala, o hindi. Ano sabi sa Romans 10:17? Faith cometh by hearing the word of God. Ano sabi sa Romans 1:16? Pakibasa, dagdag na. Romans 1:16. And then, Romans 1:16. No, sendan na lang. 1:16, malakas din. Romans 1:16. Romans chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Yun. Ang mabuting balita. Sabi niya, and then, ang mabuting balita. Yun daw ang kapangyarihan sa ikaliligtas ng mga Hudyo at Grego. Anong ibig ko sabihin? Mga tao. Pag sinabing Hudyo, lahi ni Abraham. Pag sinabing Grego, hintil. Although meron talagang lahing Greek. Pero pag sinabing Greek, hindi Hudyo. Amen? Kasi nung panahon nila, ang tao, kalimitan, kung hindi Greek, Hudyo. Kung hindi Hudyo, Romano. Kung hindi Romano, Samaritano. Kung hindi Samaritano, Asyriano. At halo-halo na. Paglabas, Pilipino. Amen? Saan ba galing ang Pilipino? Naisip niyo ba yan? Sa Pilipinas. Oo. Ang tao nagpasimula lang sa dalawa eh. Okay. Okay, so magpatuloy tayo. So dito, sa ating pinagbubulay-bulayan, kailangan maunawaan natin etong 26, 27, 28, 29. So, ulitin ko, hindi ko alam kung gaano tayo katagal yan. Okay? Ulitin natin, may nakalimutan pa ba ako? So, sana wala na ako nakalimutan. Sa verse 26, tarami. Ulitin natin, balik na tayo 26. 26 ng John 10. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Amen. So, sino ko kasupuli ng Panginoon dyan? Yung mga Paraseyo. Di ba nga, siya ay kinumpronta ng mga Paraseyo doon sa portiko ni Solomon. Naglalakad siya eh. Bigla siyang hinarang. At kinausap. Ano sabi? Huwag mo kaming ilagay sa alanganin. Sino ka ba talaga? Kaya, ano sabi ng Panginoon? 26? Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Yun. So dito, akala kasi ng mga Hudyo, siyempre, pinangahawakan nila. Sila ang bayan ng Diyos. Bakit? May pangako kasi ang Diyos kay Abraham.
sa Genesis chapter 15, verse 1 to 5. Pakibasa, Genesis chapter 15, Daniel, verse 1 to 5. Genesis Yan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Genesis chapter 15, 1 to 5. Genesis chapter 15 verse 1 to 5. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Verse 2, ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano pang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. 3. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. 4. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. 5. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at basdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Amen. So dito, ay nagkaroon ng pangitain si Abraham. Usually, Abram pa yun dati, Abram. Nagkaroon siya ng pangitain. Kasi nga, wala siyang anak, matanda na siya. Nasa 99 na siya. Wala siyang anak. Kaya talagang para bang wala na eh. Matanda na rin yung asawa niya. Kaya kinuusap siya ng Panginoon sa pamagitan ng vision, pangitain. Kaya habang siya ay nagkaroon ng pangitain, ay lumabas siya ng bahay. So madali natin malaman kung anong oras. Hindi mo pwedeng sabing araw kasi walang bituin sa umaga. Amen? Ang bituin na anong oras? Gabi. Pag nakakita ka ng bituin sa araw, iba yun. Black eye yun. No, yung bituin. So, Diyan yung sinabi ng Diyos kay Abraham. Kaya naman, nung sinabi ng Diyos, ang lahi mo magiging sindami ng bituin. Ibig sabihin, marami. Amen? Kaya balik tayo sa verse 26. Kaya naman, verse 26. Kaya naman, bakit ito basta rami? Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So, kaya naman, pinangahawakan nilang matibay, sila ang bayan ng Diyos. Kaya, base sa kanilang pagkaunawa, para ikaw ay maligtas ay sa pamamagitan ng dugo. Ulitin ko, ang pagkakaunawa ng mga Pariseo para ikaw ay maligtas ay sa pamamagitan ng dugo. Ano yun? Pagtutuli. Circumcision. Kaya ang pananaw ng mga Pariseo, pag supot ka, hindi ka maniligtas. Naunawaan? Ang hindi nila alam, bumaba na ang Panginoong Yesus. Yung buhay na salita, yung living word, bumaba na. Hindi na sa pamamagitan ng laman at dugo. Ano? Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Narinig di ba ako? Sa pamamagitan daw ng ano? Pananampalataya. Pakilakasan nga. Pananampalataya. Yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya, para ikaw ay maligtas. Amen? Amen. Kaya sabi nga sa John 3:16, di ba? John 3:15 and 16, no? Kung ang sino mang mananampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya kanino? Sa Ama ba? Kay Allah ba? Kay Buddha ba? Kay anino ba? Pananampalataya kay Jesus.
sa ating Panginoong Yesus. Para ikaw daw ay maligtas, mananampalataya ka kay Jesus. Yan ang gustong sabihin ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi para malaman daw na ikaw ay tunay na tupa, mananampalataya ka. Maniniwala ka. Kasi doon niya nagpapasimula. Doon niya nagpapasimula. Kaya tayo nakapagpapatuloy. Kaya nga ang tawag sa atin ay mananampalataya. Amen? Ano ang tawag sa atin? Mananampalataya. Isa pa. Mananampalataya. Hindi mananaya. Ha? Ano tawag sa'yo? Mananaya. Ha? Mananampalataya tayo. Amen? Yan ang hindi naiintindihan ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Hindi na sa pamamagitan ng laman at dugo. Hindi na sa pamamagitan ng lahi ni Abraham para maligtas ka. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Jesus. Ang totoo, kung gusto mong maging lahi na ni Abraham, hindi na sa pamamagitan ng laman at tugurin. Sa pamamagitan din ng pananampalataya kay Jesus. Pakibasa nyo nga, Galatia 3, 28-29. Daniel. Pakibasa mo dito, Galatia 3:28-29. Galatia chapter 3 verse 28 to 29. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Okay. So, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego. Ang alipin at malaya. Kayong lahat ay iisa na. Amen? Amen. Dahil daw kanino? Kay Kristo. Tuloy. 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Malinaw. Kung kayo ay kay Kristo, kayo daw ay lahi na nino? Abraham. At ano? Tagapagmana. Malinaw. Yun ang hindi naiintindihan ng mga Hudyo. Akala nila sa mamagitan pa ng dugo, biologically. Akala nila. Ang hindi nila alam at hindi nauunawan sa pamamagitan na ng pananampalataya sa salita sa Panginoong Yesus. Amen? Okay, verse 27. Verse 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. John 10:27 po yun. Okay. So, dito ay malubos nating maintindihan kasi ang pinag-usapan natin ay eternal security. Kaya bago tayo dumating doon sa tuktok, sa 29, ano sabi ni Starami? Nakikinig? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Okay, isa-isahin natin. Nakikinig sa akin ang Mga tupa. aking mga tupa. Nakikinig. Keep on listening. Ano pa? Ano sabi doon? Nakikilala sila? Nakikilala sila? Nakikilala ko sila. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, ganito lang yan. No? Keep on listening. Keep on obeying God's word. Diyan talaga umiikot yung ating pinag-uusapan. Kaya kinuha ko yung topic na eternal security. Yun. So daw, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na tupa, ay nakikinig at sumusunod. Amen? Amen. Kaya nga sabi ko, meron akong 4 na pinasulat kay Starami. Ano ba yung Starami?
Yan ang pinaka-exercise mo. Number 1, keep on believing. 2, keep on listening. 3, keep on obeying God's word. And follow the shepherd's path. Amen. Anong ibig sabihin nun? Kaya ilan yun? 4? Opo. Okay, equivalent equals eternal security. Kailangan nakikinig ka. Kailangan sumusunod ka. Kung talagang ikaw ay tupa ng Panginoon, nakikinig ka at sumusunod ka. Kaya nga sabi sa kahapon sa verse natin, John 8:51, pakatatandaan ninyo. John 8:51, pakatatandaan ninyo, ang sino man tumutupad sa aking mga salita ay hindi na mamamatay kailanman. Hindi pwedeng pinangahawakan mo lang yung eternal security, pero hindi mo tinutupad. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng sumisigaw ka lang sa radyo, nangangaral ka, na sinasabi mong, hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi ganon. Kailangan, tumutupad ka. Amen? Hindi natatapos sa nawawala o hindi nawawala. As long na ikaw ay nakikipag-isa kay Kristo. As long na ikaw ay kaisa ni Kristo, parang mag-asawa yan. As long na kayo ay mag-asawa. Amen? As long na kayo ay isa. Hindi ka na makakita ng kapahamakan. Ano ang sinabi sa Matthew 16:18? Matthew 16:18. Mateo. 16:18. May naglilista ba? Mateo chapter 16 verse 18. At sinabi ko sa iyo, ikaw 18 ano? At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, kaya ikaw, Pedro, darha, kasi nga Pedro no? Ibig sabihin ng Pedro, rock Kaya ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. I will build my church. Even the gates of hell will not prevail. Hindi makapananaig ang pintuan ng Hades. Bakit Hades? Ano yung Hades? Impyerno. May pintuan pala sa impyerno? Oo. Pag bubuksan mo, yari ka. Pag pumasok ka, pahama ka. Sheol, Hades, ay hindi raw makapananaig. Anong ibig sabihin? Yung gawa ng masama, hindi sa malulupig. Yung iglesyang itatayo ko, sino yun? Kayo. Mga kapatid, kayo ang iglesia ng Diyos. Hindi ang matulis na building. Kahit sa bahay lang ito, kahit sa bahay, no? Hindi talagang malalaking building. Yung malalaking building, ang tinutukoy ko, kahit itong atin ay sambahay lang, hindi yan ang church sa Panginoon. Ang totoong church, ikaw. Amen. Pag yan ay pinausok-usok mo, mananagot ka sa Panginoon. Iniingatan yan church ng Panginoon. Hindi yan dinudumihan. Sa ibabaw ng batong ito, Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Itatayo daw ng Diyos. Itatayo ni Kristo. Siya magtatayo mismo. Amen? Tayo yung itinatatag ni Kristo. The church. At kahit o pintuan ng Hades, hindi makapananaig. Kaya huwag mo na sasabihin na mahina ka, baksak ako, kuluntoy ako. Kasi
Yung itinayo ng Diyos ay talagang hindi madadaig. Ibig sabihin, tiyak niya na ito ay matibay. Amen? Naunawaan niyo ba ang sinasabi ko? O, patawarin niyo kung napapabilis ako. Babagalan uli natin. Kaya, balik tayo ng 27. Kaya, mas malinaw at mas mauunawaan natin yung pag meron kang eternal security, sabi ko nga, yung ikaw ay patuloy na nakikinig. Patuloy na sumusunod. Yun yung may eternal security. Naalala ko sinabi ni Pastor Jordan, hindi pwedeng pinanghawakan mo ang Panginoong Yesus. Hindi pwedeng pinanghawakan mo ang biyaya ng Diyos. Pero ang totoo, hindi mo kamukha ang Diyos. Hindi mo kamukha si Kristo. Amen? Ang kamukha mo ay mundo. Hindi si Kristo. Excuse me. Dapat ikaw ang maging kamukha. Amen? Ulitin ko, dapat maging kamukha ka ni Kristo. Amen. Hindi ka maging kamukha ng mundo. Kaya yan ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Hindi base sa kautusan para maging kagaya tayo ni Kristo, kundi base sa banal na Espiritu. Siya ngayon naggumagawa para ikaw ay maging kamukha ni Kristo. Changing from glory to glory. Level by level. Unti-unti dahan-dahan. Hindi nabibigla yan. Dahan-dahan. Nagiging kamukha ka ni Kristo. Amen? Sa kilos at paggawa. Amen? Kaya, yung mga may pinanghawakan na eternal security, yan dapat ang merong qualification. Nananatiling sumusunod, nakikinig, at lumalakad saan? Sa daanan ng kanyang pastor. Di ba? Yung pastor, nasa unahan, tapos yung mga tupa, nasa likod, sunod-sunod lang. Follow the shepherd's path. Kasi kung saan ka dali ng pastor mo, dun ka. Pag ang pastor mo nandun, tapos ikaw, ang layo mo, nandiyan ka, ligaw ka. Kaya ang tawag sa'yo, tupang ligaw. Amen? Kaya hinahanap tayo ng Panginoon Nanuwa niya ba? Okay. 28. Verse 28. Verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Amen. Binibigyan ko daw sila ng buhay. Pakiulit na sa namin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Amen. Yan yung eternal security. Saan daw yan? Sa langit ba yan? Hindi. Sa kamay ng Diyos. Amen? Sa kamay, yung binasa natin sa verse 28, sa kamay ni Kristo yan. At yung sa verse 29, sa kamay ng Ama. Anong ibig ko sabihin? Talagang pag ikaw ay na kay Kristo, ibig sabihin, talagang secured na secured ka. Amen. Pero siyempre, kailangan mong sumunod. Kailangan mong makinig. Amen? Hindi mo pwedeng pinanghawakan mo lang yung eternal security, pero ikaw ay sumusuway. Kailangan paghawak-hawak mo, yung eternal security mo, ibig sabihin, yung buhay mo, iba, panglangit na. Maging ang kaisipan mo, panglangit na. Amen? Ano sabi sa Colossians 3, verse 1? Pakibasa po nga. Kasi nga,
Angel. Colossus 3, pakailanay nyo kasi angel. Colossus 3, verse 1. Yan yung mga kaisipan ng merong eternal security. Colossians chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Amen. Yung kaisipan niya, panglangit na. May eternal security ka, pero ang kaisipan mo, panlupa. Kung ano iniisip mo, sana, kailan kaya ako makakabili ng kotse? Kailan kaya ako makakabili ng bahay? Kailan kaya ako magkakaroon ng magandang mga gamit? Aba, hindi kayo ng kaisipan ng merong eternal security. Gusto niyo malaman kung ano yung kaisipan ng merong eternal security? O sasabihin ko, ano kaya may tutulong ko sa gawain? Parang wala akong narinig. Ganun yung kaisipan ng merong eternal security. Ano kaya ang may tutulong ko? Ano kaya ang maibabahagi ko? Laging kaisipan lagi ay yung gawain. Amen? Kasi nga, wala ka ng palasa sa mundong ito. Amen? Kaya kung ang iniisip mo, paano kaya ako makapagpapatayo ng palasyo? At tapos, kailangan ganito ang kotse ko, Lamborghini. No? Ambulansya. Kia na lang, Kia. Mahirap. Diba? Na ibig sabihin, ang pangarap mo, hindi lang dito. Ang totoo, hindi lang ang pangarap mo eh. Yung di plano ng Diyos sa buhay mo. Ano kaya plano ng Diyos sa buhay ko? Siyempre, pag ikaw ay merong eternal security, ang Diyos na ang kumikilos sa buhay mo. Amen? Yan yung kaisipan. Yan yung mga kaisipan dapat na merong eternal security. Pinangahawakan mo yung meron kang eternal security, pero ang isip mo, ang layo. Amen? Lumabas ka. Humayo ka. Alam niyo ba yung pag ikaw ay nag-grocery sa SM, tapos nabili mo na yung gusto mo, anong ginagawa mo? Pag nabili mo na yung gusto mo, di ba, papeti ka na lang? Parang nag-window shopping ka na lang? Bakit? Nag-iintay ka na lang na matapos yung oras eh. At pag natapos yung oras, sasakay ka ng taxi. Amen? Nagkakaunawaan ba tayo? Yun daw yung merong eternal security. Kaya, verse 29 nga banggitin mo. Verse 29 ng John 10, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Yun. So, dalawa pala. Yung kamay pala na humahawak sa'yo, kamay ni Kristo at kamay ng Ama. Amen. Dalawa pala. Hindi pala langit ang may hawak. Kamay ng Ama. Ano pang dahilan na para manghina ka? Now, maraming mga tanungan dyan sa ating mga pinag-uusapan. Pastor, paano yun? Kung sa haba ng paglilingkod mo, nakapatay ka, tapos namatay ka, ligtas ka kaya? Alam niyo, maraming mga usapin Diyan sa ating mga pinag-uusapan Maraming tanong dyan. Hindi na namamatay. Pag pinag-usapan yung verse 28, tsaka 29, biglang napakatalinong tao, biglang lalabas sa kanilang katanungan, Pastor, paano pag nakapatay ako, tapos namatay ako, ligtas kaya ako? Doon pa lang Mga kapatid, gusto ko maintindihan niyo to. Pag ikaw ay nasa kamay ng Diyos, tinitiyak ko sa inyo, siya rin ang makapag-iingat sa inyo na hindi kayo magkasala. Narinig niyo ba ako? Siya rin ang mag-iingat sa inyo. Kaya nga may Holy Spirit
Diyos ng Holy Spirit. Kaya, Efeso 4:30, huwag niyong pigitain ang banal na Espiritu. Nasa loob yan eh. Tandaan niyo, pag mali ang gawa niyo, ang Holy Spirit, magpapaalala. Tutunog yan. Tet, mali yan. Nangupit ka, tet. Hindi ka niya ito-tolerate. Kaya talagang ayaw ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Bakit kaya meron mga ganong tao? Nasa Panginoon na. Minsan, ang naglalaro sa kanyang kaisuan kung paano siya manghihina. Minsan may mga ganyan eh. Tandaan nyo, ang tunay na tupa, ang tunay na ligtas, ang iniisip niya kung paano siya lalago. Amen? Kung paano siya magiging matibay. Hindi niya iniisip kung paano siya manghihina. Kaya alam nyo, yan yung mga katanungan dyan eh. Yung pinasulat ko kay Starami. Pastor, paano kung nakapatay ako? Paano kung nagkasala ako? Tapos namatay ako? Ligtas kaya ako? 1 Peter 1:5. 1 Peter 1:5. First Peter chapter 1 verse 5 to 6. Verse 5, sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Amen. So, dito, iingatan ka pala ng Panginoon. Ang Diyos pala mag-iingat sa iyo. Kaya tama na yung mga katanungan na ganyan. Kasi bakit? Wala sa Bible yan. Wala sa Bible na magkakasala ko, tapos pag namatay ako, ligtas kaya ako. Wala sa Bible yun. Ang nasa Bible, iingatan ka niya. Amen? Hindi niya hayaan na ikaw ay makagawa ng kasalanan. Kasi nga, merong Holy Spirit sa loob mo. Amen? Sana maunawaan natin mga kapatid. Kaya anong dahilan para manghina ka? Kaya mga totoong tupa, ang iniisip niyan, paano siya tataba? Paano siya lalaki? Paano siya lalago? Amen? Yan dapat ang iniisip natin. Huwag natin isipin na, manghihina ako next year. At alam ko rin, next year, ibabalik ako ng Panginoon. Ikaw ang nagmamanoobra sa Panginoon. Yung kaisipan mo, hindi ganoon. Marami ako narinig, hindi, anak naman ako ng Diyos eh. Marami ako narinig na ganyan eh. Na, anak naman ako ng Diyos eh. Next year, manghihina ako. Pero ibabalik niya ako kasi anak niya ako. Hindi ganoon. Iba ang pagiging anak natin at pagiging anak ng Diyos. Amen? Si Kristo, Diyos. Nagkatawan tao, Diyos pa rin. Tayo, anak ng tao. Tandaan mo, si Kristo, hindi bunga ng pagtatalik. Tayo, bunga ng pagtatalik. Amen? Kaya, huwag natin masyadong gagamitin yun dahil pagiging anak at ama. Tandaan nyo, yung babae sa Lucas 16, ay yung mayaman napunta sa impyerno, ano ang tawag niya? Amang Abraham. Ama rin eh. Ang tawag ni Abraham? Anak, nagpakasasa ka. Kaya ngayon, nandiyan ka sa daigdig ng pagdurusa. Amen? Kaya, sige, wala na tayong oras. Salamat sa Panginoon. Kaya, ay ituloy natin to sa Lunes. Kaya, dito ka lang tatapusin ito. Tandaan niyo mga kapatid, iingatan tayo ng Panginoon. Para tayo ay hindi malayo sa Kanya. Amen? Hawak tayo ng kamay ng Diyos na buhay. In the shelter of thy wings. Sister Cathy? In the shelter of thy wings, I will hide in thee, hide in thee.
is no other place that I would rather be in the shelter of the minsan pa in the shelter of thy wings. I will hide in thee, hide in thee. There is no other place that I would rather be in the shelter of I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice. Then I will rejoice in the shelter of I will find for the last time. Hallelujah. I will find your loving kindness. I will feel your warm embrace. I will hear your voice, and I will rejoice in the shelter of In the shelter of thy wings. in the shelter In of the shelter of thy wings for the last time. In the shelter of thy wings. Glory, hallelujah, glory. Salamat sa inyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Abba, Father. Thank you, Joshua. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Sister Cathy. Praise you, Lord God. Lord, salamat po sa mensaheng ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na lalo po namin itong maunawaan at matandaan, Panginoon. At kay Holy Spirit, hinihilingan ko na lagi kayo magpatotoo sa amin, Panginoon. Lord, at kami inyo pong paalalahanan, sawayin, Panginoon, at turuan. Lord, lalo na sa panahon na ito na malapit ka na pong dumating. Huwag nawa kaming gumawa ng aming mga planong sarili at mahulog kami sa inyong mga kamay. Lord God, patawarin niyo kami, Panginoon, kung ngayon ay meron kaming mga hakbang na pinasok o ginagawa, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo or hindi na ayon sa inyong plano. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makabalik sa path or sa daan na nais nyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo, O God. Ang Holy Spirit ang aming hinihingi na patuloy pong gumabay sa amin. Yes, Bagamat Jesus. kami ay paminsan-minsan Well, Lord. ay Well, Lord. nagkakamali, naliligaw, Salamat po. Panginoon. Tulungan nyo kami, O God, makabalik sa inyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At Lord, kung kami, Panginoon, ay mga naririnig na pandaraya ng kaaway, O God, sarahan mo ang aming mga tenga, Panginoon. Lord God, sa mga bulong nito, Panginoon, na mga pabagsak ng aming mga spirito, O God. Salamat sa inyo, O God, at dalangin ko, patuloy ka pong sumama sa bawat isa. Ngayong araw na ito, pag-ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga spirito, Panginoon, ang aming mga lakad, O Diyos, ay maging lakad mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy na pagsama mo at pagpapala sa weekend na ito, sa mga kanya-kanya naming church na dadaluhan, Panginoon, at ang ay mga bahagi rito, Panginoon, patuloy na magampanan ng may pagtatapat sa inyo, O Diyos, at minsan pa sa kalooban nyo sa Lunes ay mayroon po ulit kaming morning devotion, at ang pagpapala, Lord, ay hinihingi namin kay Pastor Jim na isang linggo na naman po na inyo pong naitayo, Panginoon, sa inyo pong biyaya, sa inyo pong patpuri at pasasalamat, at dalangin din namin, Panginoon, ang inyo pong pagsama sa Foundation Day ng Door of Faith Church. Lord, halos 50 years na po, Panginoon, na naitayo, Panginoon, ng sentro, O God. Kayo po ang patuloy na
Pinapasalamatan namin sa inyo pong katapatan, sa tulong po ninyo sa mahabang panahon, Lord God, at patuloy ka pong gumagawa. Dalayan po namin ang bawat isa na may bahagi sa paghahanda nito, O Diyos. Lord, kayo po ang tumulong sumama, magbigay ng kakayahan, talino, Panginoon, at ang provision po ninyo ay amin pong inaangkin na para po sa pangailangan ng Foundation Day na ito. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat, at ang bawat isang makakapakinig ng mensahe ay patuloy na mapagpapala, Panginoon, mapapalakas, O Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sister Chrysel, Sister Mary Chris Claudio, Paul John Landa, Sister Gina Yen, Pastor Jojo, Sister Rochelle Nopre, Nan Kier Totaro, Ate Che Pimentel, Liway Anorico, Mercy Dorado, Joseph Dorado, Pastor Jun Kakdak, good morning sa inyong mag-asawa, Angeline Sarsos Restore, Sister Telma Dawson, Jess Felipe Perez, Eden Relioso Dano, God bless you po sa inyo, JC Gardose, Joren Perez, Resaldine Amenin Perez, Kuya Matt Langa, and Sister Jocelyn Tika.